Wala nang intro-intro, wag na natin patagalin pa. Makinig ka kung may tinga, tumingin ka kung may mata. Ako nga po pala ang inyong pambansang Makata. Mahal na Pangulo, noon sinisigaw mo ang pagkakaisa. Aba, marami ang umaasa. Pero ano ang nangyari ngayon, Aber? Laganap ang mga piking ebidensya. Reklamo pa nga lang, pero aba, meron ng sentensya. Mas kinakampihan mo pa ang mga walang konsensya. Yung mga dating may kasalanan, aba, tinanggalan mo ng parusa. Kaya nagiging malaya silang mangusga. Ano ang nangyari ngayon? Yung matitino ang nagdurusa. Hindi ko naman sinasabi na ikaw ay mandurugas. Kung noon pinapangarap mo na magiging 20 pesos ang bigas, kahit wag na, bumalik lang sa 40, hindi na yan malas. Basta sa 60, wag lang lumagpas. Mga Pilipino, paano magiging masaya kung meron tayong politiko na buhaya? Mahal na Pangulo, yung trabaho mo parang hindi mo kaya. Hindi naman namin gusto na ikaw ay paalisin. Ang gusto namin ipakita mo na kaya mo itong ayusin. Hindi yung ipapakita mo na parang kumakain ka ng bitsin. Yung dating magkakampi, aba, magkaaway na ngayon. Maraming sip-sip sa administrasyon. Buti pa itong si Ted Filon. Dating galit sa mga Duterte, pero patas na ngayon. Binabanatan ko din to noon, pero ngayon ako'y saludo sa'yo, Ted Filon. Kahit yung kaibigan mo ay balimbing, pero ikaw ay nasa tamang posisyon. At alam mo ang tamang solusyon. Sinasabi mo na wala lang ang unit team, kay Sara lang kayo palaging nakatoon. Pero ang budget ng Kongreso at Pangulo, aba, hindi na kinwestiyon. Ted Filon, kahit ikaw ay dating oposisyon, pero kung matuwid ang pag-uusapan, ikaw ay meron. Kaya wag kang kumampi sa wala kasi nga ikaw ay meron. At ito pa, pinipilit talaga ng mga to na ipaliwanag ni Inday Sara ang pira kung saan niya igasto. Bakit nyo pinipilit? Hindi naman ganyan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Hindi niya naman sinasabi kung ano ang nagawa niya sa tao. Oo, tumutulong siya pero sikreto. Gusto nyo isa-isahin ko? Libreng sakay, medical assistance at bigay negosyo. O diba ginagawa niya na ang trabaho ng Pangulo? O ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Sabi ko naman, bago kayo mag-imbestiga, imbestigahan nyo muna ang sarili nyo. O ano na, Ma'am Kimbo? Kamukha mo si Majimbo. Imbestigahin mo din yung Kongreso, hindi yung puro kapaoso. Wala kang tiwala kay Sara, ikaw nga tong parang nangangaso. Kahit pa iipunin mo ang iyong sweldo, kahit pa hindi ka kumakain ng isang taon at hindi ka gumasto, hindi ka makakabili ng ganyan kamamahaling relo. Sa budget ng Kongreso, wala man lang nagtatalo. Kaya ba kayo nag-iingay kasi meron kayong regalo? At ito pa, nung panahon ng eleksyon, sabi nila, ang Ako Bicol Party List, iboto natin to. Susuportahan natin kasi taga Bicol to. Pero ang hindi namin alam, ang upo pala ay si Saldico. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Bakit merong nakakaupo kahit hindi natin gusto? Kaya dapat i-abolish ang lahat ng party list. Yan ang panawagan ko sa ating gobyerno. At ito naman si Amanda. Nagarap na sila ni Kibuloy kasi nga ay kanyang dinimanda. Kung totoo yan, saan banda? Bumuka ka nga, patingin nga ako kung kulay itim ba yan o kulay pula. Sa totoong ripis, hindi ako sumusuporta. Ang gusto ko lang magpakatotoo kayo kasi ang gulo na ng bayan natin, wag nyo na dagdagan pa. Oh, Amanda, sabi mo 17 years old, nirep ka. Dito nga sa amin, 16 years old pa lang na babae, sila pa yung nang-rep sa lalaki, kaya nakapagtataka. 17 years old ka noon, pero si Kibuloy, hindi mo man lang sinipa. Bakit hindi ka lumaban, ha? Magsabi ka ng totoo, ha?
Sinasabi mo ba na may barel si Pastor kaya natatakot ka? Dapat nung nirip ka, sinipa mo siya. Galit ako sa mga repes pero mas galit ako sa mga kwentong haka-haka. Kung totoo na repes si Kibuloy, dapat sinipa mo siya. Ang ginawa mo siguro, ikaw ay bumuka. Mahal na Pangulo, noon sumisigaw ka ng pagkakaisa. Aba, marami ang umasa. Pero ano ang nangyari ngayon, Aber? Aba, ito pala'y pagkakaisa ng mga buaya.